Welcome po sa Usapang Tito Manny. Akala ko ba malakas ang puwersa ng mga DDS? Akala ko ba pagkadami-dami nila? Yung bang akala mo kaya nilang pabagsakin si President Bongbong Marcos? Kaya lang, kung totoong malakas ang puwersa ng mga DDS, bakit kailangan pa nilang magpakalat ng fake news? Mga balita, mga videos, mga post sa social media na kesyo maraming tao ang umattend sa kanilang mga rally, pero dahil nga sa social media, madali na pong i-debunk at mabubuko na yung palang ginamit nila na pagkadami-daming tao ay galing sa Serbia or sa Spain or kung saan panig ng mundo, kung saan meron silang sarili-sarili nilang mga rally or fiesta or gatherings, i-edit ng mga DDS, palalabasin nila na yon ay crowd ng mga DDS na mga sumusuporta. Ito na nga lang huling-huli. Hindi ba? Pinakita nila yung napakadaming tao. Maraming tao nga naman talaga dyan sa Davao. Pero hindi ba yun yung araw ng Davao? Natural, marami ang makikiselebrate. At kung totoo na malakas nga kayo, titigilan nyo ang pagpapakalat ng maling impormasyon ng mga fake news. Bakit hindi nyo magawa? Dahil hindi totoo na ganun kalakas ang puwersa nyo. Yes, may lakas. Pero hindi ganun kalakas para mapatumban ninyo at mapag-resign nyo si President Bongbong Marcos. Dahil kung totoong malakas kayo, ilang araw na si dating Pangulo dyan sa Dahig. Bakit wala pa rin nagmamarcha sa EDSA? Meron sa mga probinsya, sa mga teritoryo ng mga Duterte. Nagkaroon na ng rally sa Liwasang Bonifacio. May mga tao, yes, may mga tao, but not enough para sila ay magmarcha sa EDSA and to call for President Bongbong Marcos's resignation. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kung malakas kayo talaga, sumugod kayo sa EDSA. Huwag kayo dyan sa probinsya lang. Magpuntahan kayo sa Manila. Or utusan nyo yung mga DDS dito sa Manila na sumugod sa EDSA tulad nung ginawa ni Harry Roque. Hindi ba nung naaresto si dating Pangulo, nanawagan si Harry Roque na magtipon-tipon na daw sa EDSA? Meron bang tumalima? Wala. Hanggang doon lang sila sa Davao o sa mga teritoryo nila. Bakit hindi nila magawa dito sa Luzon? Dahil doon lang sila malakas in actuality. Pero the whole of the Philippines, hindi. So, kailangan nilang palakihin yan. Kunyari, ang dami-daming nagrarally in support of former president. Maniniwala lang siguro ako kung talagang magkaroon ng people power sa EDSA. At bakit ba nila sinisisi kay President Bongbong Marcos yung pagkaka-aresto kay dating Pangulo? Si Duterte na mismo ang nagsabi na walang kinalaman si Pangulong Marcos Jr. sa investigasyon ng ICC sa war on drugs sa bansa. Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa bansa. O bakit iba ang ipinakakalat ng pamilya ni Duterte at nung kanyang mga alipores at nung kanyang mga vloggers ang bagsak ng sisi kay President Bongbong Marcos? Samantalang mismong si Digong na ang nagsabi na walang kinalaman si PBBM. Pero siyempre, hindi nila maipakalat yan na sinabi mismo ng tatay nila na walang kinalaman si President Bongbong Marcos kasi mababawasan yung impact, mababawasan yung drama nila. Kailangan ipakalat nila na kasalanan niyan ni President Bongbong Marcos kung bakit naaresto si former president. Ang dapat nilang sisihin si former Senator Sonny Trillanes. Siyempre, hindi nila magagawa yun kasi mahina yung impact . Hindi masyadong magiging sensationalized. Kailangan kay President Bongbong ang sisi para malakas nga naman ang impact, para makuha nila yung simpatya ng tao. Ganon ang ginagawa ng mga DDS. Kinukuha ang simpatya ng taong bayan. Kailangan nila magpa-victim. Kaya kung ano-ano mga fake news ang kailangan nilang ikalat. Yung ibang fake news para mabawasan ang impact ng pagkaka-aresto kay Digong. Tulad nung sinabi nila, ang dami pati nga sa states may mga nagva-vlog na naka-detain daw si President Bongbong Marcos at si Lisa Marcos. Lumabas na yung mga pictures ni Lisa Marcos na siya ay nasa Girl Scout of the Philippines ba yun o kung anong event na yun. Pero siyempre ang mga DDS hindi papayag. Kailangan natin sabihin na fake yan. So sasabihin nila, lumang picture na daw yan. Tulad nung lumabas si First Lady sa Go Negosyo ba to? Ang banat na naman ng mga DDS, lumang video na daw yan. May video na nga at lahat, pero kailangan ipakalat ng mga DDS na peke pa rin yun. Ano pa?
yung mga celebrities, mga presidente, mga head of state, kahit na ang Papa, kahit na si Prince Charles, kahit na si Ellen DeGeneres, ang dami. Lahat sila naglabas ng statement in support of former President Rodrigo Duterte. Napakadali naman i-debunk. Paano nyo naaatim na magpakalat ng fake news na madali naman mahuli? O hindi na talaga kayo tinatablan? Hindi na kayo tinatablan. Basta makapagpakalat lang kayo ng fake news, kahit na napakadali ng mag-research sa internet, itutuloy nyo pa rin yan. Bakit? Dahil may mga naniniwala. Sino? Ang mga DDS. Kahit na nga mismo mga alipores ni dating Pangulo, nagpapakalat ng fake news, tulad na lang ni Senator Bongo. Akala ko tatahimik lang itong si Bongo hindi tulad ni Bato de la Rosa. Kaya nga bumababa sa ranking sa pagkasenador itong si Bato de la Rosa dahil ngak-ngak siya ng ngak-ngak. Hindi tularan si Bongo, nananahimik. Pero itong pinakalat na fake news ni Bongo ay hindi ko naman alam. Kasama din pala sa pagpapakalat ng fake news si Bongo. Ito yung sinabi ni Senator Bongo sa isang rally nila. Alam nyo ba, wala siyang tsinelas, referring to Duterte. Pati tsinelas niya wala. Nakapaa. Huli namin pag-uusap, nasa eroplano pa siya. Sabi ni Attorney Medialdea, nakapaa siya. Pero kitang-kita naman sa mga pictures ni Duterte sa eroplano. Anong suot niya? Naka-rubber shoes. So wala pong ligtas sa mga DDS. Lahat po sila nagpapakalat ng fake news. Yung akala ninyong tatahitahimik na lang at pinababayaan ng iba mga kasamahan niya na magpakalat ng maling impormasyon, pati rin pala si Bongo. At meron pang isang picture na lumabas nung nakakaawang tignan si dating Pangulo na nakahiga sa isang sofa nung andito pa sila hindi pa sila lumilipad papunta ng dahig. Nakita niyo meron siyang oxygen, nakasalpak sa ilong niya, tapos nakahiga siya, na kung hindi mo pagmamasdan mabuti, kawawang-kawawa ang kalagayan ni dating Pangulo. Samantalang a few days ago, nagmumura pa yan sa Hong Kong. Pero pagdating dito, nalalata na, hindi na makagulapay, hindi na makahinga. Samantalang pag titignan mong mabuti, hindi po nakasaksak sa oxygen tank yung pong nasa ilong ni Rodrigo Duterte. Kita niyo mga paawa nila, no? Kinukuha nila ang simpatya ng taong bayan. Napakadali namang hulihin. Wala daw tsinelas, naka-rubber shoes. Kawawa at naka-respirator ba ang tawag dyan sa oxygen? Hindi naman pala nakasaksak sa oxygen. Nung tinanong siya sa ICC kung ano ang pangalan niya, di ba? Halos hindi niya mabigkas. Talagang nanlalata siya. I am Rodrigo Roa Duterte. Pero a few days ago, masiglang-masigla pa siya habang minumura niya ang ICC. Ang problema, hindi naman umubra sa ICC yung mga drama nila. Ito naman mga anak, keso i-raid daw ang kanilang mga properties. Ito ang si VP Sara inabisuhan ang kanyang mga kapatid para sa maaaring paghahain sa kanila ng hindi umano'y search warrant. O hindi ba nung isang araw lang, nagtipon-tipon yung mga supporters sa mga Duterte sa harap ng kanilang mga properties at re-raidin daw sila. Ito din ang sinabi ni Sara Duterte, inabisuhan ang kanyang mga kapatid dahil maghahain daw ng search warrant. Ilang araw na ang lumipas, nangyari ba yung pag-raid sa kanilang bahay? Hindi naman yata. Nasusukol na kasi sila Kaya sa sobrang galit nila, napapamura na naman sila at minumura ang ating presidente. Naalala nyo nung minura ni Kitty Duterte si General Torre? Tapos ngayon, minura ni Baste Duterte, si President Bongbong Marcos. It runs in the family talaga. The whole of the Duterte clan. Ang hindi ko na lang narinig na minura si President Bongbong Marcos ay si Pulong Duterte. O baka hindi ko lang alam. Kasi si Digong, si Sara, si Baste, lahat sila minura na nila si President Bongbong Marcos. Paki-comment nyo nga kung may narinig na tayong minura ni Pulong, si BBM. Bakit? Ano ang meron sa pagmumura? Akala ba ng mga Duterte pag nagmura sila, siga na sila? Bida na sila? Siguro sa mga supporters ninyo, bida kayo. Okay sa kanila na nagmumura kayo, na minumura ninyo si President Bongbong Marcos. Okay sa kanila sa mga supporters ninyo na minura ni dating Pangulo ang ating Panginoon Diyos. Tapos tatawagin nila sarili nilang mga Katoliko, mga Kristiyano. Pero sinusuportahan nila ang isang tao na nagmura at binastos ang ating Panginoon Diyos. Hindi lang tinawag na stupid God, pero minura pa talaga ni Digong ang ating Panginoon.
Pero para dito sa mga supporters, okay lang. Siya pa rin ang best president. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi tatahimik ang Pilipinas, mabuti na may mga namatay to save millions naman daw, to save millions. Pero tandaan po natin, the end will never justify the means. Hindi porke meron kayong mga naisalbang buhay. Pero kung ang pamamaraan naman para maisalba yung ibang buhay ay pumatay ng ibang buhay, hindi po magiging tama yun. Never pong magiging tama yun. You have to exhaust all efforts and ways para matigil or mabawasan man lang ang problema sa droga. Hindi ba nangako si Digong, in 3 to 6 months, lilinisin daw niya ang droga sa Pilipinas? Pero bakit bago siya bumaba, inamin niya na mahirap palang gawin na ma-eradicate ang droga sa Pilipinas. Pero kahit na inamin na ni dating Pangulo na mahirap palang mapuksa ang droga sa Pilipinas, hallelujah pa rin ang mga supporters. Mismong si Digong na nga ang nagsabi na hindi niya natupad yung kanyang pangako dahil mahirap palang puksain entirely ang droga. Pero hindi pwede yun. Huwag niyong ipakalat yung sinabi ni Digong. Ang dapat nating ipakalat, the best. Huwag na nating intindihin na libo-libo ang namatay sa EJK. Kahit na inamin na ni dating Pangulo na ang tanging kasalanan lang daw niya ay ang extrajudicial killings. Pero gina-justify pa rin ng kanyang mga alipores. Okay na lahat yan eh. Pero para sa akin, lagi ko inuulit ito, yung paghamak niya sa ating Panginoon Diyos. Mapatawad man siya sa ibang kasalanan niya, pero ito, ang ginawa niyang pagtawag na stupid God at minura pa niya ng PI, I just hope and pray na meron niyang kapatawaran. So, sa tindi ng galit nila, itong si Baste, minura ang ating presidente. Sa isang rally, sabi niya, yung tatay mo pinalibing ng tatay ko, pero yung tatay ko pinakulong mo, PI ka. Di palakpakan ang mga DDS. Bakit? Kasi normal na sa mga DDS, sa kampo ng DDS, ang magmura. Makita nyo? Magbasa kayo sa mga comment section. Kahit na nga sa comment section ko may nakakapasok na pagmumura Pero ako, black kagad dyan. Because this is my channel. Pwede kayo makipagdebate, pwede kayo makipagtalastasan, pwede kayo makipagbardagulan, pero pag kayo nagmura sa channel ko, automatic po black kayo. Dahil kung kayo sanay sa kampo ninyo na kayong lahat halos ay palamura, hindi po sa kampo ng mga pro-BBM. Yes, 1 or 2 nagmumura sa mga vlogs nila, pero kung ihahambing mo naman sa pagmumura ng halos buong Duterte camp, sisiw lang po yung pagmumura ng mangilan-ngilan mga pro-BBM vloggers. So, siga na naman si Baste dahil minura niya si PBBM. Pero sa lahat ng ginagawa ng Duterte camp, mula sa pagpapakalat ng mga fake news, sa kanilang pagmumura, sa mga rallies na pinapakita nila, hindi ba nila alam na maaapektuhan ang estado ni former president sa ICC? Kundi ba naman kasi sumusobra itong mga DDS, pati ba naman yung mga judges ng ICC? Binubuli nila at hinaharas nila? Pati sila sinasama sa fake news. Nakita nyo na ba yung mga pictures na inilabas nila na kasama ng 2 judges, si First Lady Lisa Marcos sa isang picture? But again, dahil nga madali namang madebunk ang mga fake news, lumabas din po ang katotohanan na walang picture na magkasama si First Lady at yung mga judges ng ICC. Sabi po kasi dito sa balita, former President Rodrigo Duterte's supporters appeared to be spamming the social media posts of the International Criminal Court judge overseeing his case, which may backfire. Yan po ang sinabi ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. It is going to affect the judges, especially on the issue of interim release, because makikita ng judges na sobrang powerful ng forces ng Duterte camp dahil hanggang sa ICC pwede silang i-bully, i-harass, and i-attempt na manipulate. So sige, huwag niyong tigilan yung ginagawa niyong pagpapakalat ng fake news, huwag niyong tigilan ang panghaharas sa mga judges ng ICC. Tingnan natin kung sino ang maaapektuhan. So sa hinihiling nila na interim release or temporary release, mukhang magiging malabo na po yan. Sabi pa ni Baste Duterte, Mr. President Marcos, you will never be loved.
especially to us who are calling out Rodi Duterte's name. You will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Well, understandably, President Bongbong Marcos will never be loved by the Duterte camp. Meaning, lahat po ng mga DDS, they will never love President Bongbong Marcos. Dahil katanggap-tanggap naman talaga yun. Mga haters kayo ni President Bongbong Marcos eh. So, BBM will never be loved by your group. Pero wag na lang lahatin ni Baste na all of the Filipino people ay hindi mahal si President Bongbong Marcos. Dahil yung pinapakita nyo mga puwersa ninyo na ganyang kay kadami, sisiw lang po yan kapag ang mga pro-BBM ang lumabas. Kung matatandaan po natin nung election campaign nung 2022, napakadami din nang umaattend sa mga rally ni ex-VP Leni Robredo. Nagpapaligsahan nga sila ng dami na mga attendees sa mga rally ng Unity at ng kay Leni Robredo. Sino ang nanalo? President Bongbong pa rin. So itong pinapakita nila, akala ba nila enough na yon to topple down President Bongbong Marcos? Kayo lang ba ang tao sa mundo? Kayo lang ba ang may supporters? Kung sinasabi ni Baste na we will stand up and we will fight back. Basta wala lang gulo. Dahil kung inumpisahan nyo ng gulo yan, this time, hindi po pwedeng manahimik ang mga pro-BBM loyalists and supporters. So tama na yung banta-banta. Kung talagang gusto nyong gawin, mag-people power, gawin nyo na. Huwag lang dyan sa Davao. Kung talagang may puwersa kayo, kung talagang you will fight back, pakita nyo sa amin dahil kami maghihintay lang at panonoorin lang namin kayo. Dahil ilang beses na kayo sumubok ng people power, wala naman pong nagtagumpay. Ngayon pa na naka-alerto din ang mga supporters ni PBBM at ng gobyernong ito, huwag niyong dinadaan si President Bongbong Marcos sa pasindak-sindak ninyo at sa pagmumura ninyo. Dahil kahit natatahimik si President Bongbong Marcos, ang dami ng ginawang paraan ng mga DDS para pabagsakin si President Bongbong Marcos, pero siya pa rin ang ating presidente. So fake news pa more. Tingnan natin kung di makaapekto yan sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung magbabanta kayo na you will fight back, hindi lang po kayo ang may puwersa. Dahil kung puwersa at puwersa din lang ang pag-uusapan, tulad nga ng sinabi ko, Leni Robredo versus Bongbong Marcos, kung padamihan ng mga attendees, libo-libo din ang lumahok sa mga rally ni Leni Robredo na akala nga ni Leni Robredo siya na ang mananalo. Pero sino ang presidente natin ngayon? Yung weak leader na tinatawag nyo na si President Bongbong Marcos. Weak leader? Sino ang nasa dahig ngayon? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.